Ang tambalang Tatum at Brown, bubuwagin na ng Boston Celtics. Pero bago yan, good news pa rin para sa Warriors fans. Bagamat hindi makakalaro si Stephen Curry sa Game 2 ng Western Conference Semifinals laban sa Minnesota Timberwolves, may mga good news pa rin para sa Golden State. Na-diagnose kasi si Curry na merong grade 1 strain sa kaliwang hamstring matapos ang 13 minutong laro sa Game 1. Ayon pa sa mga reports, hindi siya makakapaglaro sa Game 2 at posibleng mawawala ng isang linggo, ngunit inaasahan siyang makabalik sa Game 5 depende sa kondisyon ng kanyang injury at recovery process. Panalo pa nga rin ang Warriors sa Game 1. Kahit na limited si Curry sa 13 minuto lang ng laro at hanggang second quarter lamang siya nakapaglaro, nakuha pa rin ng Golden State Warriors ang panalo kontra sa Minnesota Timberwolves. Dahil sa malasakit at kontribusyon ng buong team, nanalo ang Warriors sa unang laban ng serye. Ito naman ang mga posibleng good news sa Game 2. Una ay si Jimmy Butler. Alam naman natin na si Butler ang naging puso ng Warriors sa Game 1. Siya ang nagdala ng scoring at leadership sa pagkawala ni Curry. Nagtala nga siya ng 20 points, 8 assists, 11 rebounds at 2 steals. Kung magpapatuloy ang ganitong laro mula sa kanya, malaking tulong siya sa Game 2. Pangalawa ay si Buddy Hield. Si Buddy Hield nga ang naging pangunahing scorer mula sa perimeter sa Game 1, kung saan nagtala siya ng 24 points at 5 3-pointers. Sa Game 2, inaasahan siyang magtuloy-tuloy ang hot shooting at maging banta pa rin sa labas. Pangatlo ay si Jonathan Kuminga. Ito na nga ang pagkakataon ni Kuminga na patunayan ang kanyang halaga. Matapos maibangko sa ilang laro sa first round laban sa Rockets, posible siyang makakuha ng mas maraming minuto ngayon. Sa athleticism at enerhiya niya, tiyak na makakatulong siya sa Game 2 kung bibigyan siya ng pagkakataon. Pang-apat ay si Draymond Green. Ang depensa at leadership ni Draymond Green ang naging isa sa mga dahilan ng panalo sa Game 1. Nagtala siya ng 18 points, 8 rebounds, 6 assists at 2 steals, at kahit hindi siya malaking scorer, ang kanyang contributions sa court ay laging crucial para sa Warriors. Bagamat hindi makakalaro si Curry sa Game 2, may mga good news pa rin para sa Warriors. Sa tulong nga nila Butler, Hield, Kuminga at Green, may sapat na lakas ang Golden State para makuha ang Game 2 at itulak ang serye sa 2-0 lead. Samantalang sa Game 2 ng Eastern Conference Semifinals, muling nagpakita ng kahinaan ng Boston Celtics matapos matalo sa New York Knicks sa score na 91-90. Bagamat nanguna ang Celtics ng 20 points sa third quarter, muling nawala ang kanilang kalamangan sa fourth quarter na nagbigay daan sa Knicks para makuha ang panalo at itulak ang serye sa 2-0 pabor sa kanila. Isa sa mga pangunahing dahilan ng pagkatalo ng Celtics ay ang hindi magandang performance ni Jason Tatum. Nagtala lamang siya ng 13 points sa Game 2 na may 5 out of 19 shooting. Sa kabuuan ng serye, meron siyang 12 out of 42 shooting na nagpapakita ng kanyang struggle sa opensa. Kaya kung matatalo ang Celtics sa Game 3 sa New York, magiging alanganin na ang kanilang pagkakataon na makabalik sa serye. Walang NBA team na nakabalik mula sa 3-0 deficit sa isang best-of-7 series. Ang mga kuponang nauurong ng 3-0 ay may 0% na tsansa na manalo sa serye. Na kung magpapatuloy ang hindi magandang performance ng Celtics at mawala sila sa playoffs, posibleng magresulta ito sa malalaking pagbabago sa koponan. Ang kasalukuyang duo ni na Jason Tatum at Jaylen Brown, bagamat magkasama sa mga nakaraang taon, ay maaaring magbunga ng malalim na desisyon mula sa management. Maaaring hindi magtagal ang duo kung magpapatuloy ang pagkatalo at paghahati ng scoring responsibility. Posible na isa sa dalawa ay matrade upang makakuha ang Celtics ng isang star player na makakapagbigay ng bagong energy at mas solidong chemistry. Kung magpapatuloy ang paghati ng puntos, magiging mahirap din sa parehong star player ang mag-step up sa mga high-pressure moments, kaya't ang isa sa kanila ay maaaring i-trade upang mapalakas ang koponan at umangat ang performance ng natitirang star player. Ang Game 3 sa Madison Square Garden ay magiging kritikal para sa Celtics. Kung matatalo sila, maaaring magdulot ito ng mga malalaking pagbabago sa koponan. Kailangan nilang mag-step up, lalo na si Tatum, upang mapanatili ang kanilang pagkakataon na makabalik sa serye at maiwasan ang mga posibleng trade rumors na maaaring makaapekto sa kanilang moral at performance. Pero kayo mga idol, ano masasabi nyo? Makakabalik pa kaya ang Boston Celtics sa serye nila laban sa New York Knicks? Huwag nyo kalimutang mag-like, share at subscribe para sa mas marami pang maiinit na updates.